So, good morning po sa lahat. Ulitin ko po, isa pong mapagpala at magandang umaga sa lahat ng anak ng Diyos. Kung ikaw ay kiniklaim na anak ng Diyos, dapat malakas yung iyong tinig sapagkat yung Diyos na ating sinasamba, ang sabi nga sa video at kanina paulit-ulit na kanta, Jesus is alive. Okay? So, dapat yung tinig natin, alive. Ayan. So, ano po yung usually sineselebrate natin today sa custom or tradisyon ng mga Pilipino? Alam niyo po ba? Easter Sunday. Or, sa ibang term po is, the resurrection of Jesus. Kasi nung Friday daw, namatay daw si Jesus. Pero as Christian, hindi tayo naniniwala na every year, kada Friday, si Jesus is namamatay. Once lang namatay si Jesus. At hanggang ngayon, He is still alive. Nasa kanang trono siya, luklukan ng langit. So, ngayon po is, sa lahat ng may Bible, iniimbita ko po kayo na buksan po ito sa aklat ni Juan, chapter 20, verse 30 to 31. At bilang paggalang po sa salita ng Diyos, tayo po ay tumuyo. John chapter 20, verse 30 to 31. Lahat po ng nakakita na, malaya po tayong magsabi ng amen. Ang aking Biblia po ay ibang salin, so medyo kaiba man, pero naniniwala po ako na iisa po ang Diyos na nag-inspired nito. So basahin po natin. Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. So tayo pong tumungo, ipikit po natin ang ating mga mata at tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos. Ngayong araw, Panginoon, ay muli naming ginugunita, Panginoon, ang ginawa mo pong pag-alay ng iyong buhay sa krus ng Kalbaryo. Hindi po kami naniniwala, Panginoon, na every year ikaw po ay namamatay. Once ka lang namatay, Panginoon, nag-alay ng iyong buhay sa krus. At ngayon po ay habang buhay ka na pong buhay, Panginoon, we pray na gabayan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng pangunawa, ihanda mo po ang aming puso't isipan, ang aming mga tenga, Panginoon, sa pakikinig ng iyong mensahe. We pray, Panginoon, na ang aming puso is maging matabang lupa, Panginoon. Natanggapin namin ito, mamunga, Panginoon, lumago at pakinabangan mo po ang bunga, Panginoon. Hindi namin pinahintulutan na anumang gawa ng kaaway sa mga oras na ito, sapagkat nais namin, Panginoon, natanggapin ang mensahe mo. Ikaw ang aming Diyos at ang aming tagapagligtas. Maraming salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, ako po is magpapakilala. Ako po is si Ate Jenny. Matagal na po nung huling beses na ako po is nakatayo sa harapan na ito. Hindi ko po alam kung paano ko po ibabahagi sa inyo yung mensahe po ng Panginoon. Pero ako po yung nagpapasalamat dahil ginamit po niya ako sa umagang ito upang ibahagi sa inyo yung kanyang mensahe. So, ang sabi po rito sa ating verse, ang natala rito is isinulat upang tayo ay sumampalataya. Samahan niyo po ako na aralin po natin ang aklat ni Juan. Hindi po naman natin ito aaralin verse by verse. Aabutin po tayo ng siyam-siyam. Pero tulungan niyo po ako at samahan niyo po ako sa pag-aaral. Kagaya po dito sa ating PowerPoint, ang ating pong title na pag-aaralan ngayon is Jesus is the Messiah, the Son of God. Madalas nalilimutan ng mga tao kung sino si Jesus. Naaalala na lang siya as propeta. Pero nakakalimutan ng mga tao that Jesus is the Messiah.
And He is the Son of God. Huwag po natin yung kakalimutan. At iyon po yung bagay na atin pong pag-aaralan. Kagaya po dito, okay. Ang sabi po rito, ang mabuting balita ayon kay Juan ay nagpapakilala kay Jesus bilang walang hanggang salita ng Diyos na naging tao at narirahan sa piling natin. Sinulat ang ebanghelyong ito upang ang mga mambabasa ay sumampalatayang si Jesus ang ipinangakong tagapagligtas, ang anak ng Diyos. Sa gayon, magkakaroon sila ng buhay. Yung verse po na ating binasa, si Apostol Juan po ang sumulat niyan. So, ang pinaka-purpose nito, kaya siya isinulat, hindi upang i-display sa Biblia. Isinulat po ito para sa iyo, para sa akin, at para sa lahat ng tao. Dito po, ang sabi, naging tao at nanirahan sa piling natin. Kung atin pong bubuksan ang Biblia, kung meron po kayong Bible, ang sabi po sa John 1:14, ang ating po pag-aaralan is nasa aklat po ng Juan. Diyan po tayo pinaka-magpo-focus sa aklat po ni Juan. Ang sabi po rito, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Dito, ang sabi, nanirahan sa piling natin. Sa piling po ng mga apostol. At sinabi niya rin po, nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Pag sinabi pong nakita, nakita po yan. Hindi naman po nating sabihin na nakita ko si ganito, pero hindi ko talaga siya nakita unless he saw it literal. So, nung narinig ko po yun na parang, kasabi po kasi sa English or sa NIV, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Hindi naman po pwedeng sabihin ng mga apostol na we have seen His glory kung hindi talaga nila literal na nakita. So, nung narinig ko po yung word na seen, bigla pong pumasok sa isip ko yung word na witness. So kung makikita po natin sa next PowerPoint, ang sabi rito, ano ba yung witness? So, ni-research ko po siya. A witness is someone, pag sinabing someone, tao po iyan, hindi po siya animal or things, who has observed an event, particularly a crime or accident. Sa panahon natin ngayon, pag narinig natin yung witness, ang pumapasok na lang sa isip natin is yung crime or anything. Tama po ba? Yun na lang yung naiisip natin. Kuya Carvin, nung narinig mo yung sasabihin, tatanungin kita, pag narinig mo yung word na witness, ano yung pumasok sa isip mo? Nakakita, diba? Sabi dito, a crime or accident and can provide testimony or evidence about it. In a legal context, a witness is a person who appears in court. Person, tao, to give their knowledge or observation regarding a case often under oath. Pero sa panahon po ng Biblia, ang isang witness, ito po is ang mga disciple. Nakita nila, na-observe nila, narinig nila ang ginawang himala ng Panginoong Jesus. Question, bakit importante ang witness nung panahon ni Jesus? Bakit? Naisip natin, bakit kaya may 12 disciples? Bakit kaya may mga disipulo? Kung totoo na naging tao si Jesus at upang iligtas tayo, doon niya mas kailangan ang witness. Jesus needs a witness. So, ang sabi po rito, sa next slide po natin, why witness is important? Una,
providing first-hand accounts. Witnesses can offer valuable insights into events they have directly observed, heard, or experienced. Kailangan ma-experience niya. Kasi sa isang korte, mag-under oath ka, pag yung false witness ka, ikaw yung pwedeng kasuhan. Tama po ba? So dito, this first-hand knowledge is essential for building a strong, malakas na pangunawa, understanding of a situation or incident. Supporting legal cases. Sa panahon po natin ngayon, in legal context, witnesses play a critical role in providing evidence and testimony that can help determine guilt or innocence, clarify facts, and contribute to a fair and just outcome. So, sa isang kaso, kailangan may witness upang yung taong isinasakdal, guilty ba siya or not guilty. Nung panahon po ng Panginoong Jesus, nung siya'y isinakdal, hindi makahanap ang mga Pariseyo ng witness against Jesus. Kaya ang ginawa po nila, naghanap sila ng false witness. Diba po? Si Pilato, kagaya po nung mensahe nung Friday, ang sinabi ni Pilato, this man is innocent. Wala siyang makita na kasalanan. Pero dahil ang mga Pariseyo, gigil sila na ipapatay ang Panginoong Hesus, humanap sila ng false witness at sinabi nila na ang taong ito is nagkasala. Documenting history. Bakit importante ito? Witnesses are also important for documenting historical events and ensuring that future generation have a clear and accurate understanding of what transpired. Kumbaga, yung mga disciples, sila yung mismo nakakita. They are the truth witness of Jesus Christ for us. This one of the Bible. Diba po? So, ang sabi dito, sa una pong bahagi, nung verse na ating binasa, marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakatala sa aklat na ito. Gusto ko pong ibahagi sa inyo na hindi po porkit hindi isinulat ni Apostol John yung mga kababalaghan na yon or yung mga himala na yon, kulang na yung John, kulang na yung Bible. Hindi po, ang Bible po is sapat na. Amen po ba yon? So, sapat po iyan upang magbago ng buhay or mag-transform ng buhay ng tao. So, ngayong umaga po, para po sa ating unang main point, ang sabi po dito, pagkatapos ng paunang salita na nag-uugnay sa salita ng Diyos at kay Jesus, ang unang bahaging ito ay naglalahad ng iba't ibang himalang nagpapatunay na si Jesus nga ang pinangakong Mesayas at tagapagligtas, ang anak ng Diyos. So, like what I said po before, hindi naman po natin pag-aaralan ngayong araw yung buong John. So, hihimay-himayin lang po natin. Dito po, ano-ano ang mga himalang ginawa ni Jesus sa aklat ni Juan na nasaksihan ng mga alagad na hindi nabanggit sa ibang gospel. So, ang tatalakayin po natin is yung mga himala na hindi po nabanggit sa ibang gospel po, like Matthew, Mark, Luke. So, una po dito is Jesus changes water into wine. Okay, so mababasa po natin ito, buksan po natin ang ating Bible sa John chapter 2, verse 1 to 12. May ano kaya natin? Kahit i-ano lang natin, i-summary natin. O yan. Sabi po rito, na ikatlong araw may kasalan sa Kana sa Galilea.
at naroon ang ina ni Jesus. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nanyayahan din sa kasalan. Naubos ang alak kaya't sinabi ng ina ni Jesus sa kanya, "Anak, wala na silang alak." So sa kasalan po sa Israel, importante po may alak. Kasi celebration po yan. At ang Israel po is marami silang ubasan sa lugar na yon. So normal po, parang pinaka talaga nila is yung paggawa ng alak. Sinabi ni Jesus, ipaubaya na lang po ninyo ito sa akin, ginang, hindi pa ito ang aking tamang oras. May 6 na banga doon, ang bawat isa'y, sabi ni Maria, sinabi ng kanyang ina sa mga naglilingkod, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May 6 na banga doon, ang bawat isa'y naglalaman ng 20 hanggang 30 galon. Ang banga ito ay nakalaan para sa paghuhugas ayon sa ritual ng mga Hudyo. To make the story short po, naubusan sila ng alak. Importante po iyon sa isang event. So si Mary, sinabi niya yung sitwasyon kay Jesus. And sinabi ni Jesus, punuin yung mga banga ng tubig. Jesus changes water into wine. Sino po ang makakagawa noon? Sino po makakagawa noon? Only Jesus. Tama po. Ito pong bagay, ito pong himala na ito na ginawa ni Jesus Christ. Ito po yung unang himala niya na ginawa. Mababasa po natin iyan sa 12, sa verse 12 po ng same chapter or 11 sa taas po. Ang nangyaring ito sa Cana sa Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus sa pamamagitan nito'y inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at naniwala sa kanya ang mga alagad. Ipinakita ni Jesus na kaya niyang gumawa ng himala kasi siya ay anak ng Diyos. Siya ay Diyos. Only God can make a miracle. Ginawa niya yun upang sumampalataya yung mga alagad. Yun yung purpose ni Jesus. Pangalawa pong istorya na binanggit sa aklat ni Juan na wala po sa ibang gospel book is Jesus talks with a Samaritan woman. Makikita po natin sa John chapter 4 verse 1 to 41. So, ito po is nung panahon po na ito is naglakbay sila Jesus kasama po ang kanyang mga alagad, nabalitaan ng mga Pariseyo na lalong marami ang nahihikayat at nababautismuhan ni Jesus kaysa kay Juan. Pero ang totoo po, ang nagbabautismo po talaga is yung kanyang mga disciple. Dumating siya sa isang bayan doon na tinawag na Sychar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. So dito po, yung mga alagad is iniwang po nila si Jesus upang bumili ng makakain. So naiwang po si Jesus sa lugar na iyon. Then may dumating na Samaritan woman. Hindi po okay yung relasyon ng mga Samaritano at ng mga Hudyo. Magkaaway po sila. So si Jesus, nung sumasahod ng tubig yung Samaritan woman, humingi siya ng tubig. Yung babae is nagtaka, bakit mo ako kinakausap? Ako'y Samaritano. Ang sabi dito ni Jesus sa baba po, kung alam lamang ninyo kung ano ang pinagkakaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa inyo ng inumin, marahil ay kayo ang hihingi sa Kanya at kayo na may bibigyan niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ang istorya po kasi nito, yung Samaritana, sumagot siya kay Jesus, bigyan mo ako ng tubig para hindi na ako maghirap magsalok. Ang sabi ni Jesus, sige, isama mo ang iyong asawa. Ang sabi niyong Samaritana, wala akong asawa. Ang sabi ni Jesus, tunay nga. Tama ang sinabi mong wala kang asawa, tugon ni Jesus, sapagkat 5 na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. So itong Samaritana woman, nagpunta siya sa kanyang bayan. Bumalik siya. Sa verse 28, iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga roon, halik kayo.
Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas sila ng bayan at nagpunta kay Jesus. So yung Samaritan woman, isa siyang hintil. Diba po? Tayo po is hintil. Lahat po ng hindi Israelite ay hintil. Bumalik siya sa kanyang bayan, nagpatotoo siya. Narinig ito ng kanyang mga kababayan. Kaya sinabi sa verse 39, maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patotoong ito ng babae. Si Jesus po, kilala niya po tayong lahat because God is all-knowing. Hindi man tayo kilala ng buong buo ng ating pamilya, ng ating mga kaibigan, pero kilala ka ng Diyos. Higit pa sa kaya mo, higit pa sa pagkakilala mo sa iyong sarili. Ang sabi po dito sa verse 41, at marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae na nananampalataya kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo, kundi dahil sa narinig namin sa kanya, nakilala namin siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. So dito po nagpapakita na si Jesus is all-knowing. Siya po ay Diyos. So, amen po ba doon? Amen. So, pangatlo, Jesus heals an official's son. Mababasa po natin sa John chapter 4, verse 43 to 54. Paikliin ko po yung story para po maano po natin yung pinaka-importante pong part ng mensahe po ng Diyos ngayong umaga. Meron po dito isang opisyal. Doon naman sa Capernaum ay may isang mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Lumapit siya kay Jesus at sinabi niya, Jesus, pagalingin mo or buhayin mo yung anak ko. Ang sabi dito, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan, ang sabi ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakita ng mga palatandaan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi na kayo, magaling na ang inyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya yung alipin, anong oras? Ang sabi ng alipin ganito, naalala niya na nung oras na yon, yun yung time na sinabi ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Jesus can heal or can raise people from death. Bakit? Kasi siya yung buhay. Sa kanya yung nanggagaling yung buhay. Kaya dahil siya is anak ng Diyos, kaya niya yung gawin. Tama po ba doon? Marami na po tayong narinig na preaching noong mga nakalipas na linggo about Jesus. Yung tema po natin ngayong taon is panahon ng pagkakakilala kay Jesus. And alam po natin, na narinig na natin that Jesus can heal many sickness. Ang sabi po sa 53, naalala ng ama na nung oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambayanan ay sumampalataya kay Jesus. Yung official po, hindi lang siya yung nanampalataya, kundi yung kanyang buong sambayanan. So tayo po, as Christian, tayo po ba ay nananampalataya sa Panginoong Jesus? I-claim po natin. Kung yung family natin, hindi pa natin na nadadala sa church, i-claim po natin. So, kasi hindi po nais ng Diyos na tayo lang yung maliligtas. Hindi po niya yun nais. Ang nais po niya is lahat po tayo, even our family. Gusto po ba natin na tayo is nagsasaya sa langit, tapos yung family natin is naghihirap? Even now po, sa panahon po natin ngayon, tayo may peace of mind kasi alam natin si Jesus yung nagbibigay ng peace. How about our family? So kagaya po dito sa official, tayo din po is magnais.
Pang-apat po, Jesus heals a man born blind. Ito po is mahirap sa panahon po nila. Kasi pag ang tao po is ipinanganak na bulag, hindi na po siya kayang pagalingin. Pero tulad nga po ng palagi nating naririnig, kahit anong sakit mo, walang imposible kay Jesus. Wala pong imposible dyan. Kahit sabihin pa po ng siyensya, ganito ka na lang. Huwag kang maniwala. Bakit? Masikip pa ba yung doktor kesa sa Diyos mo? Patotoo na lang po, na lagi namin naririnig kay Pastor Tom. Sinabihan na siya ng doktor, kailangan anihin yung kanyang bituka. Pero ang sabi ni Pastor Tom, hindi. Diba? Palagi niyang sinasabi, pagagalingin siya ng Diyos. Bakit po? Tayo nga nilikha mula sa wala eh. Yung pakayang sakit natin, hindi pa kayang pagalingin ng Diyos? Diba? Panglima, Jesus raises Lazarus from the dead. Lagi po natin itong naririnig din. Tama po ba? Sino po yung nakakaalam ng istorya? Pwede po bang pakikwento sa unahan? Ayun na po. So, pero dito po, tulad po ng sinabi dito, Jesus raises Lazarus from the dead. Mahirap po yun. Lalo na yung mga panahon ng mga Pariseyo, napakabigat po niyan. Kasi Diyos lang ang makakagawa niyan. Pero bakit nagawa ni Jesus? Kasi siya ay Diyos. Hindi po yan pwedeng baliwalain ng mga Pariseyo. Hindi po yan pwedeng sabihin na hindi yan totoo. Bakit? Si Lazarus mismo ang nagpatotoo, nag-witness na binuhay siya ng Panginoong Jesus. Ito po yung nakakalungkot. Nung panahon po nila, kahit ang daming himala, hindi lamang po yan ang ginawa ni Jesus ha, marami po yan. Kung ate pong babasahin ng Bible, napakadami po niyan. Kahit anong daming himala, bakit kaya may mga tao na hindi pa rin naniniwala sa Kanya? At yung iba, against pa sa ginawa ni Jesus. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Ang sabi po rito, sa next slides po, o ito po muna pala, Jesus needs you like Samaritan woman to her neighbors. Kanina po, nanampalataya yung mga neighbors ng Samaritana, kasi sinabi ng Samaritana, alam niya lahat ng ginawa ko, alam niya 5 na asawa ko. Joke lang po yan, wala pa po asawa. So, sabi lang po yan sa Bible, naniwala po yung mga neighbors. Pero, nung na-meet nila si Jesus, hindi na kami na sumampalataya dahil sa sinabi mo, dahil sa sinabi ni Jesus, dahil sa sinabi ng Samaritana. Naniwala sila at nanampalataya sila kasi narinig nila mismo, nakita nila mismo, na-experience nila mismo si Jesus Christ. Kailangan ka rin ng neighbors mo. Tapikin mo yung sarili mo. Kailangan pala ako ng neighbors ko. Tapikin mo yung kanan mo. Kailangan ka rin pala ng neighbors mo para makilala nila si Jesus Christ. Pangalawa, the official to his family. Hindi po lahat dito na yung family natin is nag-church. Baka ito na yung calling natin, magpatotoo na sa ating family. Para yung kaligtasan na meron tayo, yung faith na meron tayo, yung kabutihan ng Diyos na meron tayo, is maranasan din ng family natin. Kailangan ka. O, sabihin mo naman sa sarili mo, kailangan pala ako. The blood man to the world. Ito po kasi, nung binabasa ko to, napakaganda po nung patotoo nung bulag. Sobrang napakaganda. Buksan po natin sa aklat po ng John, chapter 9. Maaari po ba nating basahin? Kasi ayaw ko po na sarilihin yung napakagandang patotoo nung bulag.
Remember po, ito po is ipinanganak na bulag at nung mga panahon nila, napakahirap po at imposible po na siya po ay gumaling. Basahin nga po natin. Sumagot ang lalaki, ang nakapagtataka. Ang sabi po nila dito, ang mga Pariseyo is alagad daw ni Moises. Pero hindi po nila na-realize na si Moises is alagad ng Diyos. Nakakalungkot lang po na yung mga Pariseyo, ng mga tagapagturo ng panahon na yon is hindi nila nakilala sino ba ang Diyos. At napakapalad po natin kasi sa panahon ngayon, inihahayag po ng Diyos kung sino ba talaga siya. Nung time na to, ang sabi nung bulag, hindi naman niya kilala si Jesus, pero alam niya na nung panahon nila, hindi kayang pagalingin yung kanyang sakit. At alam niya na kung si Jesus is wala siyang relasyon sa Diyos, hindi siya kayang pagalingin. Wisdom from God, kasi ipinaunawa sa kanya ng Diyos na ang pinapakinggan lamang ng Diyos is yung mga taong sumasampalataya sa Kanya. So tayo po ba ay sumasampalataya? Nakakalungkot dahil sometimes, even tayo is pinanghihinaan. Pero lagi po nating sabihin sa ating sarili na si Jesus Christ, napagtagumpayan niya na yung mundo. So kung tayo is nanghihina, manatili tayo kay Jesus. Sumampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki at sinamba si Jesus. Tayo po as Christian, kailangan po tayo ng Panginoon upang maging witness niya sa mundo. Amen po ba doon? Bakit ko po ito sinasabi? Witness, kailangan ka ni Jesus. Nung pinag-aralan ko po ito, bigla ko po naisip na panahon po natin ngayon is wala na po ang mga disciple. Wala na po ang mga propeta. So sino na po ang magiging witness ng Panginoong Jesus? Bubuhayin pa po ba niya ulit ang mga disciples para magpatotoo sa Kanya? Tayo po yun. Tayo po yung kailangan maging witness. Hindi man natin nakita, hindi man natin narinig, hindi natin na-experience first hand si Jesus Christ, pero ang Diyos nangungusap sa puso natin. Ang Diyos is gumagawa ng himala para sa atin. Bakit? Para ikaw mismo, tayo mismo, is maging witness sa ibang tao. Alam mo ba, kapatid, mahal ka ng Diyos. Kung feeling mo hindi ka kailangan, kailangan ka ni Jesus. Sa pangalawa po, ang sabi po dito, ito po yung mga verses sa Bible ng John na yung mga Pariseyo, hindi na nga sila nanampalataya, pero gumawa pa sila ng mga bagay na against kay Jesus. The healing at the pool, mababasa po natin sa aklat ng John, chapter 5, verse 1 to 18. Many disciples desert Jesus, even po yung mga nakakita kay Jesus, parang hindi na sila nagpatuloy. His own brothers did not believe him, mismong kanyang pamilya. Unbelief of the Jewish leaders, alam po natin yan, palagi po yan nababanggit sa Bible, na yung mismong Pariseyo at tagapagturo ng kautusan, sila pa mismo ang bulag.
na hindi nila nakikita na si Jesus yung ipinangakong Mesiyas at anak ng Diyos. Further conflict over Jesus' claims na iyon nga po, si Jesus Christ is anak ng Diyos. Hindi sila naniniwala. The plot to kill Jesus. Hindi lang sila naniwala, gumawa pa sila ng paraan upang ipapatay si Jesus. At iyon nga po is nag-result sa krus ng Kalbaryo. The next slides po. Ang sabi po doon sa pangalawa, ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Tulad ng nasabi kanina, isinulat ito para sa iyo, para sa akin, para sa lahat ng tao. Ngayon po, sineselebrate natin yung Pasko ng pagkabuhay or yung resurrection. Ang sabi po sa 1 John chapter 1, verse 1 to 4, kung di po ako nagkakamali, or chapter 5, chapter 1, verse 1 to 4, sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa pasimula pa'y siya na, ang salita na nagbibigay buhay, narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay, nahayag ang buhay, nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo ang ipinapangaral namin sa inyo, ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak, na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang sumulat po ng 1 John, 2 John, and 3 John is hindi po siya kaiba sa sumulat ng John. Iisa lang po yan. Walang iba kundi nga po si John the Beloved. Yun nga pong malapit na apostol kay Kristo. Witness. Uulitin ko po, witness. Panahon po ng mga Hudyo, sinabi nila, ninakaw yung bangkay ni Jesus. Ninakaw daw. Daw. Ibig sabihin, hindi totoo. Pero yung mga witness na ito na binanggit sa Bible, totoo. Bakit? Nakita, narinig, naranasan. Unang-una, si Mary Magdalene. Sa aklat po ng Mark, chapter 16, verse 9. Nung panahon po noon, siguro, medyo i-ano lang natin yung history. Same Sunday, kasi po, is Friday, ipinako si Jesus. Sabbath day, bawal silang gumawa, ayon sa kautusan ni Moises. Sunday, maagang gumising si Mary Magdalene upang pumunta sa libingan. Si Mary Magdalene po is 7 demonyo po yung pinalayas sa kanya ni Jesus. At simula po noon, si Jesus Christ si Mary is naging tagasunod ni Jesus. So, ulitin po, si Mary ay naging tagasunod ni Jesus Christ. Ang sabi po doon, maaga pa'y gumising na or pumunta na si Mary at ang isa pang Maria sa libingan. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. Dito po, si Mary Magdalene, nakita ko siya as deeply and dearly yung pagmamahal niya kay Jesus Christ. Bakit? Kasi maaga pa lang, is pumunta na sila doon sa libingan. Iba man yung reason niya upang pumunta sa libingan, si Mary po ang unang pinagkakitaan ng Panginoong Jesus.
Sa kanya po unang nagpakita ang Panginoong Jesus. So, kung titignan po natin, si Mary Magdalene po ba ay witness? Nakita niya po ba? Yes, amen. Sa kanya nga unang nagpakita eh. Narinig niya ba? Yes. Naranasan niya ba? Of course, yes. So, dapat po ba tayong maniwala sa patotoo ni Mary? Dapat po. Pangalawang witness mo is to the woman on the road. Mababasa po natin sa Matthew 28, verse 9. Yung Mary po dito na binabanggit, hindi po yan si Mary Magdalene. Ibang Mary po yan. Nanay po yan ni James, asawa ni Cleophas. Pang-ilang witness na nga po yun? Pangalawa. Di ba po? Eh paano pa po yung disciples on the road to Emmaus? Ito pong disciples na to, hindi po ito yung 11 disciples. Isa po dyan, si Cleophas. Pang-ilang witness na po yun? Pangatlo, medyo madami-dami na. Pang-apat, kay Peter, sa aklat po ng Luke chapter 24, verse 34. Panglima, to the 10 of the 11 disciples, Thomas being absent. 10. Pang-ilang witness na po ba? Madami na. Dito po, ang nais ko po iparating sa inyo is, hindi po nagsisinungaling ang Diyos nung sinabi niya na mabubuhay siya after 3 days. Hindi po siya nagsisinungaling doon. Ayan po ang patunay. Pwede po nating basahin. Kung nagda-doubt kayo, pwede po nating basahin. Ang sabi po rito sa, to the 11 disciples with Thomas present, si Thomas po kasi, is kilala siya as doubting Thomas. Noong unang pagpapakita ni Jesus, hindi siya naniwala. Though, naririnig niya na sinasabi ng Panginoong Hesus na siya'y mabubuhay. Nakilala po siya as doubting Thomas. Isa po siya sa 12 disciples. Kukwestiyonin natin, o bakit kaya nag-doubt pa siya, isa siya sa 12 disciples. Devoted to Christ. Siya po yung nagsabi na sumunod tayo hanggang kamatayan kay Jesus. Slow to understand the meaning of Christ's word. Absent when Christ appeared after the resurrections. Wala po siya noon. Doubted the resurrections. Given sure evidence, his confession of faith. Naging question ko po to, Lord, bakit nag-doubt si Thomas? Ang dami mong himala na ginawa. Doon ko po na ipinaintindi po ng Diyos na si Thomas kasi is tao. Sa katangian ng tao, hindi maiwasan yung nagda-doubt. Even tayo Christians. Hindi porket Kristiyano tayo, exempted na tayo sa doubt. Tama po ba doon? Minsan nga nagda-doubt tayo eh. Makakapasa ba ako? May kakainin ba kami bukas? Ano kaya yung mga mangyayari sa ganito ganyan? Pero ang lagi pong sinasabi ng Diyos, have faith. Diba po? Have faith. So, yung doubt po, wala po siyang mabuting maidudulot sa atin mga Christians. Ang ginagawa po ng doubt is parang pinapalabo niya yung faith na meron tayo. And gusto ko pong sabihin sa inyo na normal po yon sa atin. Kasi even po yung Bible is nagpapakita din ng mga tao na naglilingkod na sa Diyos is nakakaranas ng doubt. So ito po, ipapakita po sa inyo is yung, doubt clouds the skies of believers. Okay po sana kung unbelievers pero ang sabi, believers So si Abraham as to the inheritance of Canaan. Si Abraham wala siyang anak, pero ang pinangako ng Diyos na sa kanya magmumula ang isang bansa, which is ang Israel.
So, kung ako, wala akong anak, magda-doubt din ako, aba Lord, paano ako magiging ng isang bansa, wala nga akong anak. Diba po? Pero, may imposible ba sa Diyos? Lakasan nga po natin. May imposible po ba sa Diyos? Wala po, diba? Na which is totoo. Dahil mula kay Abraham, ipinanganak si Isaac, ipinanganak si Jacob, at mula noon, ipinanganak yung bansang Israel. Si Gideon, as to the victory over Midianites. Si Gideon po is siya sa pinakamaliit na lipi ng Israel at siya pa yung pinakamahina. Pero siya yung gagamitin ng Diyos para yung Israel is mapalaya sa mga Midianites. Ang Israel po is matigas ang ulo. Dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, pinapasakop sila ng Diyos. Pag sila is nakaranas ng hirap, babalik sila sa Diyos, dadalangin sila. Then magsusugo si Yahweh o si God ng prophets upang ibigay yung mensahe. Ang sabi po rito, even si Gideon na isa sa mga Israelites is nag-doubt kung ano ang kakayahan ng Diyos. Pangalawa, si John the Baptist. Nakakapagtaka po, no? Siya na yung nagbautismo kay Jesus, nakita niya nabuksan yung heaven, bumaba ang isang kalapate, narinig niya ang sinabi ng Diyos, ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Nag-doubt pa siya, nagsugo pa siya ng kanyang alagad kay Jesus. Ikaw nga ba ang Mesias na aming hinihintay? Pang-apat, si Martha. Nag-doubt siya kung kaya bang buhayin ni Jesus si Lazarus. Pero nabasa po natin nung una na binuhay ni Jesus si Lazarus. Thomas. Si Thomas na naman, the doubting Thomas. Then early Christians as to the deliverance of Peter. Si Peter po is nakulong. Nag-doubt sila na kung yung taong pumakatok is si Peter. Binuksan kasi yun ng babae. At sinabi ng babae, nakita ko si Pedro. Diba? Sabi ng mga Christians, nahihibang ka na ba? Kasi ang alam nila na si Jesus is nakakulong. Pero hindi naisip ng early Christians, si Jesus nga nabuhay eh. Yung pa kayong palayain si Peter, hindi yun mahirap. Diba? Kung kayo nagda-doubt, even ako, mensahe ito sa akin, huwag natin hayaan na yung doubt natin is pagharian tayo. Bakit? Yung Diyos na ating sinasamba is totoo. Amen po ba doon? Marami pa po yung nagpatotoo na ang Panginoong Jesus is muling nabuhay. Pwede ba nating ibalik dun sa 10? Ito po yung 10 lang Hindi po natin naaaralin lahat. The 7 disciples by the shore of the Sea of Galilee. Sila Pedro po ito. Nung sila po after mamatay ni Jesus Christ, bumalik sila sa pangingisda. Nung sila ng isda, wala silang nahuli. Sinabi ni Jesus, ihagis ninyo ang lambat sa ganitong gawi. Sinunod nila. Pagkaahon ng lambat, maraming isda. Doon nila na-realize na yung nagsabi sa kanila is walang iba, si Jesus. Bakit? Kasi sa aklat po ng Matthew chapter 4, noong una nilang na-meet si Jesus Christ, ganun din yung nangyari. Nangingisda sila magdamag, wala silang mahuli. Ang sabi ni Jesus, ihagis niyo yung lambat. Ang sabi nila, Panginoon, wala kami nahuli. Pero dahil sinabi mo, ginawa namin. So, parang nag-react yung nangyari before. Wala silang nahuli. Sinabi ni Jesus, ihagis niyo dito, marami silang nahuli. So, nasabi nila, ang Panginoong Jesus iyon. Nakita ng 7 alagad si Jesus Christ. Hindi lamang po sila, 500 disciples. Wow, ang dami. Madami na po bang witness? Ang dami na, no? Ang sabi dito to James, and to the disciples when he ascended into heaven. Nung siya'y umaakyat or inaakyat sa langit, marami pong disciples. Hindi lamang po dyan natatapos.
kay Apostol Pablo or kay Saul. Saul. The next slides po. Sa aklat po ng Acts chapter 8, si Pablo po, bago po siya tawagin na bilang Paul or Apostle Paul, siya po ay si Saulo. Siya po siyang devoted na isa sa mga ng Pariseo. Ipinapatay niya po ang mga Kristiyano nung time na to. Isa siyang devoted na unang taga-tugis ng mga Kristiyano at ipinapapatay niya. Sa verse 9, ang pagtawag kay Saulo, nung siya po is papunta sa Damascus, pumunta po siya sa Damascus upang yung mga Kristiyano po sa Damascus is ipapatay. Along the road, nagpakita sa kanya ang Panginoon. Ang sabi niya dito, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig. Tumindig ka't pumasok sa lungsod, sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin. So simula po noon, si Saulo is naging tagasunod na ni Jesus Christ. Pero alam niyo po ba kung ano po ang maganda? The next time Jesus appears, it will in glory. Ano po ibig sabihin po nito? Sa Matthew chapter 24 verse 30, pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao. Sino po yung anak ng tao? At mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap. Dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Ayan na po yung susunod na magpapakita si Jesus. May dala na siyang kaluwalhatian. Ang sabi po doon, sinulat yun upang sumampalataya tayo. Nagda-doubt pa po ba tayo? Kailangan ba maging doubting Thomas tayo? Yung kailangan pa bang sabihin natin na maniniwala lang akong totoo si Jesus pagka nakita ko yung pako, kapag naano ko yung tagiliran? Kailangan pa ba natin yon? Baka kasi pag dumating tong araw na to, huli na. Kasi pagdating nito, hindi na to yung part na patatanggapin ka pa eh. Tinatanggap mo ba si Jesus Christ as your God and Savior? Baka ito yung huli na panahon na tanggapin natin si Jesus. Ang sabi po doon sa pinaka-last part, nung verse natin, at sa gayo'y magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito yung tanong. Ikaw ba ay nananampalataya sa pamamagitan ni Kristo, ikaw ay magkakamit ng buhay na walang hanggan? Kung may doubt ka pa, alisin mo yung doubt. Bakit? Ang dami na nagpatotoo. Yung mga binanggit kanina, kakaunti pa lang po yun. Sabi nga ni Apostol Juan, hindi pa lahat isinulat. Ilang witness ang kailangan mo para manampalataya ka? Kailangan ba natin 1,000,000, 1,000,000 para manampalataya tayo? Sapat na po ang Bible upang magpatunay. Aralin po natin kung sa isip mo, nagdududa ka pa, I challenge you, basahin mo ang aklat ni Juan. Makikita mo, mababasa mo, mararanasan mo, totoo ang Diyos. Totoo na si Jesus ang Mesiyas, siya ay anak ng Diyos. Meron po ilang verse dito, akong hinanda, na nakakapagbigay galak sa puso. Ang sabi dito, everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves his child as well.
The term believes conveys the idea of continuing faith, making the point that the mark of genuine believers is not intellectual. Pag sinabi pong believes, hindi yan yung sa isip mo lang na, uy, naniniwala ako. Pero sa puso mo, hindi. Pag sinabing believes, totoo yon. But wholehearted dedication to Jesus Christ, that is permanent. So, kayo po ba is nananampalataya na si Jesus Christ is the Messiah, the Son of God? Lakasan po natin, kayo po ba is nananampalataya? Hindi po ako may sabi niya na. Ang sabi po niyan, ang Diyos. Ang sabi po sa 1 John 5 verse 13 or 11 to 13. And this is the testimony, God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Kung wala daw si Jesus Christ sa atin, wala tayong buhay. I write this thing to you who believe in the name of the Son of God so that you may know that you have eternal life. Meron kang eternal life. He wrote this letter or epistle to give believers, tayo yon, tayo po yon, yung mga nanampalataya na, that they possess eternal life. Eternal life is a relationship with the person of Jesus Christ and possessing His nature. Kumbaga, yung eternal life natin is yung relasyon natin sa Diyos. Naalala ko po noon, meron akong nabasa na yung palang kapahamakan sa impyerno, yun yung walang hanggang pagkalayo sa Diyos. So, dalawa lang po yun. Pag nasa impyerno ka, walang hanggang pagkalayo sa Diyos. Pag nasa langit ka, walang hanggang relasyon sa Diyos. Parehas lang yun, walang hanggan. Magde-decide lang tayo, it's either walang hanggang pagkalayo o walang hanggang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Tandaan po natin, hindi po ito permanente. Yung buhay po natin dito sa lupa, hindi permanente. Darating po ang oras na tayo po ay uuwi or tayo po is mawawala sa mundo. Isipin po natin, ano po ang pipiliin natin? Parehas lang pong walang hanggan. Tayo po ang magde-decide nun. Ang pinakamakilalang verse sa aklat ni Juan is yung John 3:16. Sino po dito yung hindi nakakakabisado? Even po bata, kabisado po yun eh. Pwede po ba natin i-recite? John 3:16. So, sino po rito yung tinutukoy na one and only son? Wala namang pong sinabi na may ibang anak ang Diyos, diba? Kundi si Jesus lang. At ang sabi po doon, believes or manampalataya ka. At pag ikay nanampalataya, hindi ka mapaperish, kundi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ito po yung challenge. Yung question natin kanina, ikaw ba ay nananampalataya sa pamamagitan ni Kristo, ikaw ay magkakamit ng buhay na walang hanggan? Ito yung challenge. Kung yung sagot mo is hindi pa, ito yung challenge ko sa'yo. Basahin mo yung Bible. Dumalangin ka sa Diyos, Panginoon, gusto ko pong manampalataya sa'yo. Gusto ko pong tanggapin kita as God and Savior. Gusto ko magkaroon ng buhay kasama ka. Basahin po natin yung Bible. At katulad po na nabanggit na ng mga previous na preaching,
yung aklat ni Juan, maganda po yan. Dito po sa aklat ni Juan, ipinapakilala that Jesus is the Messiah and the Son of God. Para sa mga tao po na nananampalataya at naglilingkod sa Panginoong Hesus, may challenge din po sa atin. Katulad nung nasabi kanina, Jesus needs you. Samaritan woman to her neighbors, kailangan ka ng Panginoong Hesus. Maging witness ka para even sila is makakilala sa Panginoon. The official to his family, syempre hindi lang sapat yung neighbors lang, paano yung family natin? Pababayaan ba natin? At ang sabi po rito, the blind man to the world. Hindi lang yung family, hindi lang yung neighbor, mga katrabaho, mga kaklase. Kailangan din nilang makilala na ang Panginoong Hesus, ang Mesiyas, ang ating tagapagligtas, at ang nag-iisang anak ng Diyos. Meron po akong isang kanta na gusto pong ipanood sa inyo. Ang sabi po dun sa title ng kanta, Jesus is alive. Kanina po, habang nagde-devotion kami, ano yung mga, na ngayong araw, yung resurrection, ganito, ganyan. Ang sabi nga doon, baliwala yung pananampalataya natin kung ang Panginoong Hesus, hindi siya nabuhay. Bakit? Sa tingin niyo po bakit? Bakit kailangan na si Jesus Christ is muling mabuhay? Bukod dun sa isinare ni Pastor na, kasi parang naging murder tayo kasi namatay si Jesus Christ dahil sa atin. Bakit siya kailangan mabuhay? Kasi sa lahat po ng Diyos-Diyosa na ipinapakilala ng mundo, sila po is nanatiling patay. Totoo po ba yun? Except Jesus. Tayo po ba'y naniniwala at nananampalataya na nabuhay ang ating Panginoong Hesus? So maging witness po tayo. Kasi tulad po ng nasabi kanina, kailangan ba yung mga apostol pa ulit? Yung bang mga pinag-aralan natin, bubuhayin pa ba sila ng Diyos para mag-witness ulit? To share the gospel? Hindi na po. Tayo na po yun. Tayo na po yun. So, tayo po is pakinggan po natin at panoorin po natin. Early in the morning, the stone was rolled away. The tomb was empty, it was a resurrection day. Angels said he's not here, just like he said. Jesus is alive, he's risen from the dead. Jesus is alive, he rose again. He beat the grave, he conquered sin. Lift your voice, shout and sing. Jesus is our risen King. He walked with his friends and showed them his hands, proof of his love and salvation plan. He said, go tell the world, don't be afraid. I'm alive and coming back again. Jesus is alive. He rose again. He beat the grave. He conquered sin. Lift your voice, shout and sing.
no power death couldn't win. The Son of God has risen again. Hope is alive. Joy fills the air. We'll praise His name forever. One day we'll meet Him up there. Jesus is alive. He rose again. He beat the grave. He conquered sin. Lift your voice, shout and sing. Jesus is our risen King. Lift your voice, shout and sing. Jesus is our risen King. Maaari po bang tumayo ang bawat isa? Napakaganda po ng mga salita po na nabanggit. Yung mga testimony po na pinakita po sa atin ni Ate Jenny. Sa oras pong ito, kung ikaw ay nandito sa lugar na to at nakikita mo yung sarili mo na, Lord, meron pa po akong doubt sa aking heart. Or nakikita mo yung sarili mo na, Lord, gusto ko pong manampalataya sa'yo. Inanihan ko po ang bawat isa na pumikit sa oras na ito. Kung ikaw po ay nandirito at first time mong mapakinggan ang mensaheng ito, nais ko lang muling ulitin na mahal ka ng Panginoon. Ang nais niya, isang buhay na ganap at kasiyasiya kasama siya. Ang nais niya para sa'yo, hindi ka mapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ikaw ay nandirito sa lugar na to at nakikita mo na meron ka pang doubt or maaaring hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Yesus sa iyong puso, inaanihan kita sa isang panalangin. Ang kinin mo ang panalangin ito na sa iyo at ang kausap mo ay si Lord lang. Ikaw lang at ang Panginoon. Ituon po natin ang ating puso sa Kanya. Panginoong Yesus, ako po ay nananampalataya sa iyo. Naniniwala po ako sa dakilang bagay na iyong ginawa para sa akin. Ikaw po ay namatay para sa aking mga kasalanan. Ikaw naman po ay muling nabuhay para sa aking katuwiran. Kaya sa oras pong ito, Panginoong Hesus, ikaw ay anak ng Diyos. Nananampalataya ako sa iyo. Isulat mo po ang aking pangalan sa iyong aklat ng buhay. Ang nais ko po, yung eternal life na kasama ka. At kung ikaw naman ay matagal ng Kristiyano at nakikita mo sa iyong sarili na, Panginoon, hindi pa po ako nagtitestify. Panginoon, kulang pa po, Panginoon, yung testimony ko, yung aking pong pagpapatotoo sa harapan ng mga tao patungkol sa iyo. Nais kong mag-pray para sa iyo. Nabigyan ka ng Panginoon ng katapangan. Ngayong confident ka na sa Kanyang salita. Ngayong confident ka na siya'y muling nabuhay. I pray in the name of Jesus that by His Spirit, He give you boldness to preach the word, to be witnesses from Jerusalem to Samaria and to your Judea, from your family to your neighbors and unto the world. By the name of Jesus. By the name of Jesus. Put your confidence in Jesus according to His word sa Matthew chapter 28. At makakasama niyo ako hanggang sa dulo ng sanlibutan. Kung tayo hahayo, kasama po natin ang Panginoong Yesus. Hindi niya tayo iiwan, ipababayaan man. At sa pamagitan ng ating mga salita, maraming makakilala sa Panginoon. Umpisa mo sa iyong pamilya, sabi niya sa kanyang salita sa Gawa 16 verse 31, manalig ka sa Panginoong Yesus. Ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Panginoon, nahayag na nga po ang iyong salita. Hayaan mo, Panginoon, ang mga salitang nabanggit. Ito po'y tumubo, ito po'y lumago, ito po'y mamunga. Maraming po salamat. Once again, we declare sa harapan ng buhay, sa harapan
harapan ng mga espiritual na nilalang, sa harapan ng mga patay, that Jesus is alive. That Jesus has risen from the dead. That Jesus has overcome the dead. That Jesus Christ has overcome the sin and darkness. We thank you, O Jesus. We glorify you. We magnify your name forever and ever. Amen and amen. Hallelujah. Makakaupo na po ang bawat isa. Papuri sa Panginoon. At habang hinahanda po natin ang ating sarili sa pagbibigay, Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platforms. You are invited! Come, join us! Halina, tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.